Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang maliit na pampalasa na nasa kusina mo ngayon na maaaring makatulong sa pagpapanatiling malusog ng iyong presyon ng dugo, pero halos lahat ay mali ang paraan ng paggamit nito? Karamihan sa mga tao ay ginagamit lamang ang cloves o clove tuwing Pasko o ginagawa itong tsaa. Pero narito ang hindi alam ng marami. Ang cloves ay mayaman sa antioxidants at natural compounds na maaaring makatulong sa pagpapanatiling malusog ng ating mga ugat at maayos na sirkulasyon ng dugo. At sa video na ito, ipapakita ko ang 5 masasarap at madaling paraan ng pagluluto gamit ang cloves nang hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong uminom ng clove tea araw-araw. Siguraduhing panuurin hanggang dulo dahil ang ika-5 recipe ang pinakamadaling gawin at mabilis nang nagiging paborito ng maraming taong gustong pangalagaan ang kanilang puso. Alam mo ba na ang high blood pressure ay tinatawag na silent killer? Ito ay dahil maari nitong sirain ang puso, utak, at mga ugat nang hindi mo namamalayan. Bagamat hindi gamot ang cloves at hindi nito pinapalitan ang mga gamot na inireseta ng doktor, ipinapakita ng ilang pag-aaral na taglay nito ang eugenol, antioxidants, at polyphenols na maaring makatulong sa pagsuporta sa kalusugan ng puso kapag isinama sa isang balanseng pagkain. Sa halip na gawing tsaa lamang ang cloves, bakit hindi natin ito gawing bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkain? Narito ang 5 masasarap na paraan. Recipe numero 1. Idagdag sa nilaga o sabaw. Ang unang paraan ay isa sa pinakasimple. Kapag nagluluto ka ng nilagang baka, manok o gulay, maglagay lamang ng 2 hanggang 3 buong cloves habang kumukulo ang sabaw. Habang naluluto, unti-unting inilalabas ng cloves ang bango at lasa nito na napakagandang iparehas sa bawang, sibuyas, patatas at carrots. Bago ihain, alisin lamang ang buong cloves. Sa ganitong paraan, mas sumasarap ang sabaw habang nakakakuha ka rin ng mga natural compounds mula sa cloves. Recipe numero 2. Isabay sa pagluluto ng kanin. Ito ang isa sa pinakamadaling gawin. Maglagay lamang ng 2 buong cloves sa rice cooker bago mo ito isaing. Oo, ganon lang kasimple. Magiging mas mabango ang iyong kanin at bagay na bagay ito sa inihaw na isda, manok o gulay. Maraming tao ang hindi nakakaalam ng simpleng paraang ito. Recipe numero 3. Homemade spice rub. Kung mahilig ka sa grilled foods, siguradong magugustuhan mo ito. Paghaluin ang kalahating kutsaritang ground cloves, paprika, black pepper, garlic powder, onion powder, kaunting asin ipahid ang halo sa manok, turkey o lean beef bago i-grill. Nagbibigay ang cloves ng mas malalim at masarap na lasa habang nananatiling healthy ang iyong pagkain. Recipe numero 4. Healthy oatmeal breakfast. Sa halip na matatamis na cereal, maghanda ng mainit na oatmeal. Lagyan ito ng hiniwang mansanas. Budburan ng kaunting ground cloves at cinnamon. Lagyan ng walnuts o almonds bilang toppings. Bukod sa masarap, mayaman pa ito sa fiber at antioxidants. Isang magandang almusal para sa mas malusog na pamumuhay. Recipe numero 5. Gulay o lentil curry. Ito marahil ang magiging paborito mo. Habang nagluluto ng vegetable curry, munggo, beans o lentil soup, maglagay lamang ng 2 hanggang 3 buong cloves. Unti-unti nitong pinapabango ang pagkain nang hindi nang inibabaw ang lasa. Bago ihain, alisin ang cloves. Napakasarap nitong iparehas sa brown rice o whole grain bread. Mahalagang paalala. Bagamat maraming pag-aaral ang nagpapakita ng mga posibleng benepisyo ng cloves, hindi pa sapat ang ebidensya upang sabihin na ito ay nakagagamot ng high blood pressure. Tandaan, huwag ihinto ang iniinom na gamot ng walang payo ng doktor. Kumain ng balanseng pagkain. Mag-ehersisyo ng regular. Bawasan ang pagkain ng maalat. Regular na sukatin ang iyong blood pressure. Kung ikaw ay buntis, nagpapasuso, umiinom ng blood thinners, o may ibang kondisyon sa kalusugan, kumonsulta muna sa iyong doktor bago kumonsumo ng maraming cloves. Minsan, ang mga pinakamahalagang sangkap para sa ating kalusugan ay matagal nang nasa kusina natin.
Sa halip na gamitin lamang ang cloves tuwing Pasko o gawing tsaa, subukan mo itong idagdag sa iyong mga sabaw, kanin, almusal, at iba pang paborito mong pagkain. Tandaan, ang maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago sa ating pagkain ay maaring maging bahagi ng isang mas malusog na pamumuhay, lalo na kung sasamahan ng tamang ehersisyo at payo ng doktor. Ikaw, alin sa 5 recipe ang una mong susubukan? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang video, pakihit ang like button, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming mga susunod na health tips at natural remedies. Maraming salamat sa panunood, ingat palagi, at magkita-kita tayo sa susunod na video.